Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito ay matututuhan mo ang mga dapat gawin upang makatulong sa pagpapanatiling malinis at maayos ng kapaligiran saan man sa pamamagitan ng segregasyon o paglalagay sa mga basurang nabubulok at di nabubulok sa tamang lagayan, pag-iwas sa pagsunog ng anumang bagay, at pagsasagawa ng muling paggamit ng mga patapong bagay o recycling. Inaasahan na may maipamamalas mo ang iyong pagmamahal sa kapaligiran pagkatapos ng araling ito. Inaasahan din na maisabuhay mo ang natatanging pagpapahalagang Filipino, ang pagiging malinis at maayos. Gawin natin. Suriin ang bawat larawan. Isulat ang titik T kung nakakatutulong ito sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran at letrang M naman kung hindi. Ang unang larawan ay letrang T. Ang pangalawang larawan ay letrang M. Ang pangatlong larawan ay letrang T. Ang pang-apat na larawan ay letrang M at ang panglimang larawan ay letrang T. Makatutulong ka sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran kung alam mo at ginagawa mo ang tamang paraan ng paghiwalay ng mga basurang nabubulok at di nabubulok. Maaari ding gawin ang pagre-recycle o paggamit muli ng mga patapong bagay na makatutulong upang mabawasan ang kalat. Hangga't maaari, iwasan ang pagsusunog ng mga basura na nakakasira ng kapaligiran at nagtutulot ng panganib sa kalusugan ng bawat isa. Gawin natin. Gumuhit ng 2 basurahan katulad ng nasa ibaba. Pagkatapos, suriin ang uri ng basura at isulat ito sa tamang basurahan. Balat ng prutas ay sa nabubulok. Bote ay sa di nabubulok. Karton ay sa nabubulok. Balat ng itlog ay sa di nabubulok. Metal ay sa di nabubulok. Pagkain ay sa nabubulok. Balat ng candy sa di nabubulok. Balat ng gulay ay sa nabubulok. Ang lata ay sa di nabubulok at ang sirang laruan ay di nabubulok. Mahalaga na malaman mo ang mga tamang paraan ng paghihiwalay at pagtatapon ng mga basura. Alamin ang angkop na basurahan para sa nabubulok at di nabubulok. Sa ganitong paraan ay maipapakita mo ang pagtulong sa pamayanan upang mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran.
Kahit walang nakakakita sa iyo, panatilihin ang mabuting gawin ng pagtatapon ng basura kahit saan ka man naroroon. Laging tatandaan na sa iyong murang edad ay may malaking bahagi kang dapat gampanan sa lipunan. Ito ay ang makiisa at maisabuhay ang pangangalaga sa kapaligirang bigay ng poong may kapal. Ang eroplano ni Popoy ni Patrick O. Opeña. Mahilig si Popoy sa laruan. Nakita niya ang isa niyang kalaro na may bago at magandang eroplano. Wow! Ang laki ng laruang eroplano mo, Jonathan! Ang humahangang sabi ni Popoy. Oo, Popoy. Binili ito ni Papa noong isang araw. Pagmamalaki ni Jonathan. Gustong-gusto ni Popoy na magkaroon ng laruan eroplano katulad ng kay Jonathan, ngunit wala naman siyang pera. Pagdating ng bahay, nakaisip siya ng paraan. Nakakita siya ng maraming bote. Ayan, gagawa ako ng sarili kong eroplano. Maaari pa akong gumawa ng eroplanong may iba't ibang kulay. Yehey! Dapat matapos ko na agad ito, sabi ni Popoy. Habang ginagawa niya ang laruang eroplanong yari sa bote, ay nakita siya ng kanyang nanay. Nay, tingnan niyo, gumagawa ako ng eroplano. Pagmamalaki ni Popoy. Wow anak, ang ganda naman yan. Pasensya ka na ha, wala pang pera si nanay. Sagot ni nanay. Wala iyon, nay. Ang ganda nga nito. Pwede pa akong makagawa ng marami pang eroplano. Sagot ni Popoy. Napangiti ang kanyang nanay at niyakap siya nito. Kaagad nagpaalam si Popoy upang ipagmalaki kay Jonathan ang natapos na laruang eroplano. Pinilisan niya ang takbo papunta sa bahay ni na Jonathan para makipaglaro. Nakita niya ito sa tapat ng kanilang bahay. Jonathan, ito na ang laruan kong eroplano. Buong pagmamalaking sabi ni Popoy. Wow, ang galing! Sinong gumawa? Tanong ng kalaro. Ako, ang gumawa nito para parehas sa tayong may laruang eroplano. Wika ni Popoy. Hiniram ni Jonathan ang laruang eroplanong ginawa ni Popoy. Pinahiram naman niya ito ng kanyang malaki at magandang laruang eroplano. Popoy, turuan mo naman akong gumawa niyan, hiling ni Jonathan. Oo ba, kapag gagawa uli ako, sabay na tayong gumawa, ang nangangakong sagot ni Popoy. At ipinagpatuloy ng dalawa ang masaya nilang paglalaro. Ano ang pamagat ng kwentong iyong binasa? Ang pamagat po ng kwentong aking binasa ay ang eroplano ni Popoy. Sino ang kaibigan ni Popoy? Ang kaibigan po ni Popoy ay si Jonathan. Ano ang laruan mayroon ang kanyang kaibigan? Si Jonathan po ay mayroong laruang eroplano. Ano ang naramdaman ni Popoy nang makita niya ang laruan ng kalaro? Si Popoy po ay nakaramdam ng paghanga nang makita niya ang laruang eroplano ni Jonathan.
Ano ang kanyang ginawa upang magkaroon ng sariling laruan? Nakaisip po si Popoy na gumawa ng sariling laruang eroplano gamit ang mga bote. Ano ang katangiang mayroon si Popoy? Si Popoy po ay may katangiang malikhain at marunong mag-recycle ng bagay na maaari pang magamit. Ang katangian ba na mayroon si Popoy ay mahalaga sa pangangalaga ng kapaligiran? Bakit? Opo, ang paggamit muli ni Popoy ng mga bagay na maaari pang magamit ay lubos na nakatutulong sa ating kapaligiran dahil imbis na itapon po ito ay naging isang laruan. Kung ikaw si Popoy, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Kung ako po si Popoy, marahil po ay akin din pong gagawin ang kanyang ginawa upang makatulong din sa ating kapaligiran. Maaari pang magamit ang mga patapong bagay. Ang tawag dito ay recycling. May mga bagay na akala mo ay basura na, ngunit maaari pa palang pakinabangan. Maraming mga bagay tulad ng plastic, papel, bote at iba pa na maaari mong gawing kapaki-pakinabang. Gawin natin. Suriin ang larawan na nasa ibaba. Ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa pagsasaayos nito? Sa tulong at gabay ng iyong magulang o guardian, magbigay ng 3 paraan. Unang paraan po ay mapag-ugnayan sa tagapamahala ng barangay upang ito po ay maaksyonan. Pangalawa po ay magkaroon ng programang pangkalinisan sa lugar. Pangatlo po ay tulong-tulong na umaksyon upang maging malinis ang kapaligiran. Gawin natin. Gaano mo kadalas ginagawa ang bawat sitwasyon na nasa unang hanay ng talaan? Kopyahin ang talaan at iguhit ang bituin sa hanay na tumutugma sa iyong kasagutan. Maaaring maiba ang iyong kasagutan batay sa iyong karanasan. Inihiwalay ko ang mga basurang nabubulok at di nabubulok. Paminsan-minsan, ginagamit kong muli ang mga patapong gamit sa kapaki-pakinabang na bagay. Paminsan-minsan, nakikiisa ako at tumutulong sa mga programang pangkalinisan at pangkapaligiran sa aming paaralan. Palagi, pinupulot ko ang mga kalat sa mga pasilyo at iba pang lugar sa paaralan kahit walang nag-uutos sa akin. Palagi, tumutulong ako sa paglilinis sa loob at labas ng aming tahanan araw-araw. Paminsan-minsan, gawin natin. Gumuhit ng kamay sa iyong sagutang papel. Pagkatapos, suriin ang mga pahayag na nasa loob ng kahon. Piliin ang mga letra na maaaring magpahayag ng iyong pangako o commitment sa mga pagpamanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran.
Isulat ang mga napili mong letra sa daliri ng iginuhit mong kamay. Letrang A. Gamitin muli ang mga bagay na maaari pang gamitin. Letrang C. Magtanim ng halaman. Letrang D. Itapon sa compost pit ang mga nabubulok na basura. Letrang E. Gawin natin. Gumuhit ng kamay sa iyong sagutang papel. Pagkatapos, suriin ang mga pahayag na nasa loob ng kahon. Piliin ang mga letra na maaaring magpahayag ng iyong pangako o commitment sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Isulat ang mga napili mong letra sa daliri ng ginuhit mong kamay. Itinatapon ni Christy ang basura sa tamang lalagyan o basurahan. Ito ay sang-ayon. Sinusunog ni Larry tuwing umaga ang mga tuyong dahon at basura. Ito ay di sang-ayon. Pinaghahalo ni Jessie ang mga basura sa iisang lagayan. Ito ay di sang-ayon. Nagre-recycle ng mga patapong bagay si Randy. Ito ay sang-ayon. Pinababayaan ni Jared na nakatambak ang mga basura sa kalsada kung hindi pa nakokolekta ng truck ng basura. Ito ay di sang-ayon. Gawin natin. Kopyahin ang mga talaan sa iyong sagutang papel. Pagkatapos, suriing mabuti ang bawat sitwasyon. Kulayan ng pula ang hugis bilog sa hanay ng nagawa ko na kung ang sitwasyon ay nagawa mo na at asul naman sa hanay ng hindi ko pa nagawa kung hindi mo pa nagagawa. Maaaring maiba ang iyong kasagutan batay sa iyong karanasan. Ginagawang taniman ng mga halaman sa bakuran ang mga lumang boteng plastik. Nagawa ko na. Pinaghihiwalay ang basurang nabubulok at hindi nabubulok. Nagawa ko na. Iniiwasang magsunog ng mga basurang papel, plastik, dahon at iba pa. Nagawa ko na. Ginagawang kapaki-pakinabang ang mga lumang gamit na patapon na. Nagawa ko na. Tinatakipan ang basurahan upang hindi langawin. Nagawa ko na. Gawin natin. Basahin ang bawat sitwasyon. Isulat ang salitang oo kung ginagawa mo ang isinasaad sa bawat bilang at salitang hindi naman kung hindi mo ginagawa. Maaaring maiba ang iyong kasagutan batay sa iyong karanasan. Ginagawa kong lalagyan ng lapis at ballpen ang mga lumang kahon sa aming bahay. Ito ay oo. Ginagawa kong bagong laruan ang mga lumang kahon at lata. Ito ay oo. Sinisigurado ko na naitatapon ko ang lahat ng kalat na nakikita ko sa loob ng bahay. Ito ay oo. Ibinebenta ko ang naiipon kong bote, karton at papel. Ito ay oo.
Mula sa mga luma kong kwaderno, nakabuo ako ng bagong sulatan. Ito ay, oo. Gawin natin. Kopyahin ang talaan sa iyong sagutang papel. Pagkatapos, suriin ang bawat sitwasyon. Iguhit ang masayang mukha kung kasiya siya ang ipinahahayag sa bawat sitwasyon at malungkot na mukha naman kung hindi. May ginawang hukay sa inyong paaralan upang maging compost pit na tapunan ng mga basurang nabubulok. Nagsusunog ng mga tuyong dahon ang iyong kapitbahay. Mula sa patapong bagay, nag-iisip ka ng maaaring i-recycle. Ang kapatid ng kalaro mo ay gumagawa ng laruan mula sa mga patapong bagay. Inutusan ka ng iyong nanay na paghiwalayin ang mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok. Gawin natin. Iguhit ang hugis puso sa bawat bilang kung ang gawain ay wasto at hugis tatsulok naman kung hindi wasto. Pagsamahin sa basurahan ang lata at balat ng prutas at gulay. Ito ay gamiting muli ang bote ng shampoo bilang lalagyan ng pangkulay. Ito ay sunugin ang mga basura hindi nadala ng truck ng basura. Ito ay palagi ang pagsasagawa ng waste segregation sa mga tahanan. Ito ay malimit na pagtatapon ng basura sa mga kanal kapag puno na ang iyong basurahan. Ito ay gawin natin. Sa tulong at gabay ng iyong magulang o guardian, gumawa ng isang kapaki-pakinabang na proyekto o gamit mula sa patapong bagay. Paggawa ng resiklong bangka gamit ang plastic na bote.
makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran kung alam at ginagawa ang tamang paraan ng paghihiwalay ng mga basurang nabubulok at di nabubulok. Maaari ding gawin ang pagre-recycle o paggamit muli ng mga patapong bagay na makatutulong upang mabawasan ang kalat. Hangga't maaari, iwasan ang pagsusunog ng mga basura na nakakasira ng kapaligiran at nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Paalam!